Ito ang modelo na hinahanap ni Giant Lee para sa akin. Medyo magaling ang pakiramdam. Maganda ang pakiramdam sa kamay. Kapag buntis na ako, wala nang makakahadlang sa akin na magmana ng kayamanan ng ama. Ginoong Lu, ang mga tao mula sa sushi group ay naghihintay sa inyo sa room ng Chahaw. Tayo na. Sino nasa EIE room ng boss? Kailangan mo siyang hahapin ng personal. Doon ay naroroon ang kilalang presidente ng Fichi Group na kumukontrol sa ekonomiya ng Banshigo sa loob ng 3 taon. Kaya dapat niyong alagaan ng mabuti. Isang malambing na lalaki, perfect para siyang tatay ko. 188 doble door, 8 eggs, puno ng seguridad, kaya niyang protektahan si Mommy bilang tatay namin. Kuya San, palaging kumakain at natutulog, paano magkakaroon ng resulta? Kaya pala kung tutulog muna ako sa kakakain, may mangyayari. Hindi ba kambal sina Kuya San at Kuya Sa? Bakit si Kuya San ang tanga? Si Kuya Si ang matalino? Sino ang nakakaalam? Ginoong An, nandito na ako. Aba, heto pala ang mga bata. Ano ang gautos mo, Ginongan? Ilagay ang merienda at maaari na kayong lumabas. Mag-enjoy kayo, tawagin lang ako kung may kailangan. Ako na ang gagawa ng susunod na hakbang. Siya ang pinakaangkop na tao bilang tatay namin. Anong nangyari? Pumunta ang mga baby sa nightclub. Lalapit na ako. Nagsalita nang dumarating si Cao Cao. Balikan at gumawa ng kontrata para sa mga napag-usapan natin ngayong araw. Alam mo ba ang babae 5 taon na ang nakakaraan? Nahanap mo na ba siya? Hindi namin mahanap si Miss An kahit kailan. Baka siya ay... Ikaw ay nakolekta ng 100 pesos para sa isang balde ng popcorn. Huwag mong isipin na bata ka para lokohin. Ginoong Lu, ang bata ay kamukha mo. Ingatan mo, baka ereklamo kita. Ikaw na lang ang nagrereklamo. Tiwala ka, pagtuturo ko sa iyo ng aral. Ah, Hero, patawad sa'yo. Ang popcorn na ito ay regalo ko sa inyo. Wow, ang ganda mo, tatay. Talagang ikaw ang lalaking gusto ko. Tumutulong kapag may problema, kaya nakakuha ng tulad niya. Magaling, boss. Salamat, kung may trabaho ulit, tawagan lang ako. Anak, sino ang nagdala sa'yo dito? Tatay. Bakit mo kami nilisan, ako at si Mommy? Hindi naman ako si Anlele. Naku, problema. Si Mommy ba ito, Anlele? Ano ang ginagawa ninyo dito? Ang puwitan mo ay mukhang hindi na kailangan. Ate, huwag ka masyadong kampante. Sino ang ate mo? Ako yan. Nahanap na kita. Matagal na panahon na ngunit narito ka pa rin at may kasama pang alagad. Mukhang nahulog ka sa maling grupo at naging alada. Alam mo ba na hinanap kita ng 5 taon? Pasensya na kung umalis ako nang hindi nagbigay ng tip. Ngayon ay pantay na tayo. Paalam at huwag na magtagpo pa. Alis na. Tatay, huwag na tayong magtagpo pa. Umalis na siya. Mukha ba akong salat? Bakit buntis na si Miss Ann? Suriin ang bata, baka siya ay anak ko. Sino ang nagbigay ng ideya kahapon? Momay, huwag ninyo kaming pagsabihan. Miss na namin si tatay. Okay na, mga anak, huwag nang umiyak. Hindi ko kayo sinisisi. Ngunit ngayon, gagawin ko ang isang mapanganib na bagay. Aalis lang si Lele. Huwag kayong susunod. Manatili kayo sa bahay. Mommy, kaya mong talunin ang masamang tita para maibalik ang kayamanan ng grandpa. Naniniwala kami sa'yo. Si An Yufeng, presidente ng An Group, ay nasa Hilton Hotel para sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya at pagtanggap ng bagong presidente. Patuloy ang aming pag-ulat.
Anyu Feng, dapat mo nang ibalik ang mga ninakaw ninyong mga gamit ng mama mo. Lele, mommy paalam. May nag-imbestiga kay mommy at sa pang-apat na kuya mula sa grupo ng tatay. Hindi pa namin hinahabol ang kanya, pero bigyan muna natin ng leksyon ang mabahong tatay. Nagtago ang mga kilos ni Miss An sa ibang bansa gamit ang isang makapangyarihang hacker. Hacker! Pangit na lalaking basura, iniwan ang asawa at anak, hindi mapapatawad. Naintriga ang sistema ng kalaban. Nakita ba ang kilusan niyan, Zixiao? Ngayong hapon, ang group ay may anibersaryo sa Hilton Hotel. Bilang tagapangulo, malamang darating si Miss An. Ino-official ko na ang pagsisimula ng anibersaryo. Bakit hindi ako naabisuhan tungkol sa anibersaryo ng An Group? Sino siya? Parang ang batang An, nawala ng 5 taon. Hindi pa siya pinatay ng tiyahin niya. Paano siya muling nabuhay? Mukhang may sasabog na drama na may kayamanan gayon. Tiyahin, kung tama ang alaala ko, paano naging tagapangulo siya? Xiao, mahal kong pamangkin. Walang balita sa iyo sa loob ng 5 taon kaya pinaghahanap kita. Talaga ba? Tingnan ang iyong ugali, bigla kang nawala at iniwan mo ang malaking kumpanya. Kung hindi dahil sa aking ina, hindi sana ito umabot dito. May reklamo ka pa ba? Tiyahin, masaya kang pinamamahalaan ang gulo na ito, parang ayaw mo na ibalik. Xiao, bakit mo nasabi yon? Pagkatapos mong mawala, mabuti pa ako ang nagmanage ng kumpanya. Tiyahin, hindi mo ba alam kung bakit ako nawala? Mga Ginoo, nang mamatay ang ama namin, iniwan niya ang testamento na kung maipapanganak ko ang anak bilang lehitimong tagapagmana, dapat mong isauli ang posisyon mo bilang tagapangulo. Tahimik kang nagkaroon na anak. Tiyahin, alam naming lumaki ka na at gusto mong gumawa ng sarili mong negosyo, pero hindi namin alam kung sino ang mga ama. Hindi ko kaya mapanood na mapunta ka sa maling landas. Tama lang na yung shares ay kanya. Hindi mo alam kung sino ang ama o kung totoong anak mo ang bata. Inaasahan kong sasabihin ninyo yan. Ito ang resulta ng safety test ko at ni Mommy. Ano pang sasabihin mo? Matandang bruha, ipakita ang lahat ng armas mo. Hindi ako takot sa'yo. Baby, ang talino mo. Mama, Kung nakuha niya ang shares, baka mawala tayo sa An Group. Xiao, sa ganitong importanteng okasyon, bakit hindi dumating ang ama ng bata? Ang An Group ay isang tanyag na pamilya, hindi basta-basta pinapasok ang sinuman. Hindi ba para labanan ang shares mo, kumuha ka na magsasaka sa construction site bilang ama ng bata? Pagtatapon ng basura. baby, wag mabahala kapag desperado, kaya ng mommy harapin. Xiao, huwag kang magmadali. Bago pumanaw ang tatay mo, inutusan niya akong humanap na mabuting asawa para sa'yo. Dahil bigla kang nagkaroon na anak, kailangang malaman kung sino ang ama. Mama, huwag mo siyang pakinggan. Dumating siya para gilitan kami ng managamit ang isang lalaking hindi kilala, pero hindi ako bastos o anak na lalaki. Siya ang anghel na ibinigay ng langit. Kung awayin pa niya ako, sasabog ko ang bibig niya. Ete, desperado ka na ba? Mukhang misteryosong pinagmulan ng bata. Xiao, hindi dahil ayaw kitang bigyan ng shares, pero ayon sa testamento, dapat puro dugong marangal ang ama ng bata, kaya mahirap paniwalaan ang ama mo.
Mukhang kailangan ko ng mag-asawa. Zixiao, Asawa, bakit ngayon ka lang dumating? Tulungan mo akong magpanggap. Tatay, Nabanggit mo si Cao Cao. Sino siya? Mukhang modelo siya. Nagmamay-ari siya ng isang maliit na kumpanyang nag-aangkat ng kalakal sa ibang bansa. Ngunit napakaswerte namin dahil ang grupo ng An at Lu ay parehong nasa export business. Ikaw ay pamangkin ko. ako ay may posisyon sa Lu Group. Alam ko ang anibersaryo ng An Group ngayon at pinagawa ko na ng regalo na ide-deliver agad. Ako natahan ako. Ano bang sinasabi mo? Ang grupong Lu ang pinakaunang pamilya sa Changcheng. Xiao, anak ng pamilyang An, paano ka makakapag-asawa sa isang lalaking hindi mapagkakatiwalaan? matandang bruha, sinasadya mong ipagpaliban ang pagbabalik. Huwag kunin ang hindi iyo. Naiintindihan mo ba ang mga simpleng bagay na alam ng mga bata? Para sa isang lalaki, isinuko mo ang lahat. Tingnan mo ang utak niya. Narito ang regalo. Galing kay Ginoong Lu, isang kooperatibong proyekto sa West Suburb at isang mansyon sa Cloud City. Ang Cloud Sea Peak ay ang pinakamahal na villa sa Changcheng, at nasa proyekto rin ang grupong Lu. Pero ikaw, peking gwapo, hindi ka karapat-dapat. Hindi ka naniniwala. Nakipagtulungan ako sa grupong Lu kamakailan. Ang kontrata nila ay may family crest na lalabas sa ilaw. Ginoong Li, mukhang peke ito. Hindi na kailangang suriin. Sinasabi ko lang na mag-artista ka, hindi para suriin. Hayaan mo siyang suriin. Mami, paniwalaan mo si Daddy. Ginoong An, totoo ang kontrata ng grupong Lu. Tignan natin, baka totoo ito. Hindi totoo. Pero kung ganoon, subukan nating suriin. Parang may matatamaan dito. Haha. Galing sa grupong Lu ito, totoong proyekto nila. Hindi maaaring totoo. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino siya. Ako ngayon ay nakatugon na sa huling kondisyon ng testamento ng ama ko. Tia, ibalik mo na ang mga bahagi. Hindi ako magbabago. Limang taon, pareho pa ang blood type natin. Simula ngayon, ako ang magpapatakbo ng grupong An. Tia, isang araw lang para lumipat mula opisina ng Pangulo. Saan mo nakuha ang kontratang ito? Kilala mo ang pamilyang Lu? Sapat ang pagkakakilala mo hanggang makitulog sa lumang bahay ng Lu. Ako nga pala si Lu Sheming. Ibalik ang kontrata. Kapag naipadala na, hindi na pwedeng bawin. Kahit nakilala namin, huwag mong sirain ang sarili mong kinabukasan dahil sa akin. May mga anak na tayo. Paano magiging hindi kilala? Hindi pwede. MMAM. Hindi anak mo iyon ha, huwag kang magkamali. Ginastos ko para sa gamot.
Mga bata, huwag kayong tumingin. Grabe ang lakas ni kuya at ng asawa niya. Dalhin niyo ako sa ospital. Makipagsalita ng maayos. Gawin niyo ng paternity test kami ng bata. Kuya, May anak ka na. sige na, huwag magreklamo. Nang dinakip si Bad Auntie, lumabas si Daddy para protektahan si Mommy. Kung protektado ni Daday si Momay, siya ba ay masama pa rin? Karapat dapat silang tawaging daddy namin. Si kuya ang nagbigay ng imbitasyon para sa kanila. Anong swerte, ang Fitchi ay isang nangungunang kumpanya ng internet sa ibang bansa. Kailangan ko ito bilang patunay ng kakayahan ko. Maghanda ng sasakyan, punta tayo sa Mandarin Hotel. Bakit nandito ka? Naging pag-uusap tungkol sa negosyo. Mahal pa rin ang Misa. Miss ka rin ng ate mo. Huwag mag-alala, alagaan kita. Ate, Kulang ka sa pera. ano? Narito ang 500,000 yuan para makapagsimula ka ng maliit na negosyo. Dapat pumili ng tama. Ang iligal na negosyo ay mapanganib. Pakinggan mo ang payo ng ate, walang katapusan ang paghihirap, may pag-asa pa. Ay, ayoko, ako. Bakit mo nasabi na illegal kami? Ano ba ang iniisip mo? Kung malalaman ng 5 mga anak, tatanggi sila sa kanilang ama. Mahaba na ang hintayan. Hindi pa dumarating ang Ginoong Lu ng Grupong Lu, kaya mas malaki ang sansa kung manalo. Pasensya na sa late. Magandang araw, Ginoong Lu. Ikaw ba si Ginoong Lu? Hindi ka ba nagtatrabaho sa aliwan? Hindi naman ako kabi-kabilang kahirapan. Kaya mo akong pagsabihan noon. Ang An at Lu ay mga nangungunang kumpanya sa Xiangsheng, pero makikipag-cooperate lang ako sa isa. Ipapasa ba ni daddy kay mommy? Magsulat kayo ng halaga ng kooperasyon sa papel. Ang may pinakamataas ay panalo. Kung makuha niya ang kontrata, ibig sabihin wala siyang dignidad bilang isang ama. Ipinapahayag ko, panalo ang grupong An. Huwag mo akong pilitin. Sino ang pumapayag? Tinanggap ko ang iyong suhol. Kung gusto mong pasalamatan, isipin ang pagpapatuloy ng kooperasyon. Bakit mo ako ginagawa ng ganoon kabuti? Utang ko ito sa'yo. Anong 5 taon ang tinutukoy mo? Ang Grupong Lu ang Pangulo. Mag-ingat, baka may makarinig sa mga bata. Ang pamilyang Lu ay isang elite sa Xiangsheng. Kung malaman nila, sisikapin nilang makuha ang kustodya. Tigilan mo na. Bukas ay ipapadala namin ang mga bata sa ibang bansa para magtago. Hindi mo dapat kalimutan. Bukas ay may appointment si Tungtong kay ER Liang. Tapos ko na nga malimutan. Evek! Nakakainis. Magandang umaga, Mami. Pumunta tayo maglaro. Napakapalad mo, madam, ang mga anak mo ay mababait at matalino. Hindi pa paayag na nakawin sila ng iba. Bukas hapon, si Jiang Li ang magdadala kay Tongtong sa check-up. Pakialaga ang iba. Mga anak, pupunta na ang mommy sa trabaho. Magandang ugali kayo sa bahay. Paalam, Mami. Bye-bye.
Ate Yaya, nandito na kami para maglaro. Zero isa, ako ang 04. Nakita ko na ang kumpanya ni Daddy. Sino ang hinahanap mo, bata? Hinahanap ko si Lushiming, daddy ko. May anak na si Ginoong Lu. Si Lel ba ang anak ko? Lel, hindi pa kasal si Ginoong Lu. Paano magkakaroon ng anak? Tigilan mo. Ginoong Lu, bakit po kayo nandito? Sinasabi ng bata na anak niya kayo. Baka pinapagawa siya ng kanyang ina para manloko. Tumahimik ka. Tingnan mo ang bata. Puro kasinungalingan. Sabi nga, anak ay kopya ng ama. Mukhang pangit at marupok. Ginoong Lu, ako ang ama mo. Daddy. Ginoong Lu, pasensya na. Hindi ko alam, siya ang batang Ginoo. Kumuha ka ng gamit at umalis ka ngayon din. Ginoong Lu, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin niyo ako. Lele, nasaktan ka ba? Si Mommy. Nakalusot ako ng palihim. Sosyal na mamaya kung makita ni Anziao na nawala ang bata. Lele, ikaw talaga anak ko. Lel, Tatay, sa wakas inamin mo na. Bakit naman? Lele, pasensya na. Hindi alam ng tatay mo na ikaw ay nandito. Kung alam niya, hindi ka niya pagpapahirapan. Sai, pinatawad na kita. Tatay, ito ang regalo naming para sa'yo. Bakit may 5 bata sa ibabaw nito? Sira ang lolo, sabi niyang hindi pa pwedeng ipakita sila. Dahil walang kaibigan si Lele, ini-imagine niyang may kuya't ate. Tatay, huwag mo na siyang iiwan. CJ, Tatay, ipinapangako ko. Tara na, balik tayo sa pamilya Lu. Tatay, babawi ako sa'yo. Tara. Ano? Nawala si Apat, nasa bahay siya di ba? Sige, i-check ko sa relo ang lokasyon. Balik tayo sa pamilya Lu. Masaya ka ba? Okay ba? Lel, Lele, bakit ka nandito? Kinakatakutan mo ang mama. Mami, patawad, sobrang miss ko lang si tatay. Mali ako mami, maglalaan ako ng mas maraming oras sa inyo. Hindi pwedeng malaman ni Lusheming na si Lele ang anak niya. Lu, pasensya na, bata pa siya kaya hindi niya alam, huwag po kayo magmalito. Patay na ang tatay ng bata. Dadala ko na ang bata pa uwi. patay. Ipaliwanag mo sa akin, paano nangyari ito? Anong ibig sabihin ng fan report na ito? Aba, anong gagawin ko ngayon? Anong balak mo? Anak ko ito, inalagaan ko ng 10 buwan hanggang sa 5 taon. Anak ko rin siya, siguro hindi dapat tayo mag-away. Ano ba talaga ang gusto mo? Mayaan, kung lumaki ang bata ng walang ama, madali siyang magkaroon ng problema sa isip. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sinasabi ko, Pwede mo nang dalhin ang batang Ginoo. Saan mo dadalhin si Lele? Sabi mo hindi mo gusto agawin si bata, pero itinatago mo siya para hindi ko makita. huwag magalit Mayaan, gusto ko lang dalhin si Lele sa parke ng lunglunan. MSN, nagkamali lang si Jilu ng intindi. Sabi nila pupunta kami sa bahay ng pamilya Lu. Bakit biglang iba ang sinabi ng lalaki? Mami, gusto kong maglaro kasama si tatay. Tara, sama-sama tayo.
Hindi kita agawin kay Lele. Ikaw ang nanay niya pero anak ko rin siya. Na-expose na si Apat. Malakas ang pamilya Lu, hindi tayo makakatakas. Ano nang gagawin natin? Mukhang hindi masaya sina tatay at mami. Ano ang dapat kong gawin para hindi na siya mag-alala sa akin? Dalhin natin si mami sa karusel, sigurado gaganda ang araw niya. Tara na. Sige, tayo na. Tatay, gusto kong kasama si mami sa upuan. Sige, si Lele na ang bahala. Prinsesa, sakay na, Tara. Mami, kung galit si tatay, tutulungan kitang maghiganti. Anak na si Anle, mabait ako sa'yo, tapos sinasaktan mo ako. Ano nang mali sa pagsuporta sa ama? Tama lang anak, tulungan ang ina. Galit na ako. Mami, tulong. Mami, Tutulungan ka ng mami, lakas-lakas. Ito na siguro ang totoong siya. Salamat. Candy. Nakapid sa mukha. Test? Bakit ang gwapo nito? Mami, masaya si Lele ngayon. Sana araw-araw nandyan si tatay para makasama. Simula ngayon palagi na kayong magkasama ni Lele araw-araw. Hindi ko pinaakap ang mga bata sa tatay nila. Selfish ba ako? Paano kaya mapapalapit sina mami at tatay? Picture, 10 piso bawat kuha. Mami, kumuha tayo ng group photo. Mami, pwede kang lumapit kay tatay ng kaunti pa. Ano? Naghalikan kayo? Huwag magmadali, pag-usapan natin pag-uwi. Ivy, ang ininom kong alak na gulo. Kung hindi ako lasing, hindi ko matutulog ang maling tao 5 taon na ang nakakaraan. Tama. Nasaan ka noon? Hindi mo sinagot akong tawag. Ay, wag na. Nilasing ko rin sarili ko noon, at aksidentал akong natulog sa isang lalaki. Sage bae. Sino ka? Upi na lalaki. Tapos na yon, wag na pag-usapan. Pasensya na. Paano ka naman ng lakad? Ikaw nga, ikaw pa. Noong 5 taon ang nakalipas, kinuha mo ang unang bises ko. Kailangan mong magresponde. Isang aksidente yan. Lagi akong napapahama. Wag kang magpanggap na innocent. Huwag ko pinapansin, pero kailangan mong magresponde. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Sino sa Mami Jiangle? May anak ka na pala. Noon ba, bakit pa ang kamukhang-kamukha mo siya? Bata, ilang taong ka na? 5 taon. Baka anak ko ito. Tanga. Lumayas ka. Anong ibig sabihin niya? May anak na ako. Mama, may apo ka na. Mami, Tongtong, pumunta ka sa taas maglaro sa mga kuya. CJ. Bakit bigla kang nag-hang up? Hindi ko maipaliwanag. Unahin kita. Ano nangyari? Ay hindi, nalaman na ni Lu Shiming na anak niya si Lele. Sabi mo bigla siyang naging mabait at hinalikan ka. Baka gusto kanyang lokohin at kunin mga anak kapag napabaya ka. Pero hindi ako naniniwala na ganun si Lu Shiming. Susunod niyang gagawin ay magpapanukala sa'yo para makuha ang kustodiya. Pagkatapos ayusin ka at pwede nang hiwalayan. Gaano ba katalino mga mayayamang ito?
Kuya. Kamakailan, na-inlove ako sa isang babae. Nagkaroon kami ng anak. Hindi naman mukha kang may lagnat. Bakit naliligaw ang sasabihin mo? Seryoso ako. Sige na, tigil na. Tigil na ako. May anak ka na. Plano mo bang yalay ang sarili mo para suklian ang mga ginawa ko sa iyong asawa? 5 taon na ang nakalipas, nilason ako ng kalaban. Siya ang nagligtas sa akin. Ngayong panahon, kailangan kong gampanan ang responsibilidad bilang ama. Paano mo gagawin iyon? Wala kayong relasyon ngayon. Pinadala ko na ang mensahe para maging misis ng Lu family. Siyempre kailangan. Jiang Li, sakto sinabi mo, nag-propose siya sa akin. Mga mayayamang ito talagang walang mapapala, dapat mong tanggihan. Kuya, sigurado ka bang tatanggapin siya ng asawa mo? Sigurado. May gusto na akong iba. Para bigyan ng stepdad ang anak ko. Hindi ako papayag. "24 oras ang bantay sa baon ni Eneaan, ipaalam agad kung may kakaibang lalapit." Mami, ayaw naming umalis ng bansa. Mami, ayaw kitang iwan pero kung hindi kayo ilalabas sa bansa, baka di na kita makita kailanman. Ayokong mawala si Mami. Matapat ka ha, pagkatapos ayusin ni Mami ang negosyo, dadalhin namin si Kuya Apat para hanapin kayo ng mga kuya mo. Ses. Hindi ba si Lu Sheming ang bumisita? Anzi Xiao, kinuha mo ang kumpanya at mga share ko. Sabi mo, magkano ang babayaan mo sa akin? Babayaran kita. Anzi Xiao, nang mamatay ang tatay mo, kami ang tumulong sayo. Matanda na ang nanay ko, hindi ba patas humingi ng 10 milyong pang-alaga? 10 milyon? Naisip niyo ba yun? Nang mamatay ang tatay ko, kinuha niyo ang mana niya at ginawang alipin ako. Ngayon, hinihingi niyo pa talaga ang pera ko. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan? Kung hindi kayo aalis, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magpapakyut. Anzi Xiao, ganyan ba ang asal mo sa mga nakatatanda? Ikaw. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw. Kuya, bukas na ang mga mata mo. Buhay mo ay pagsusumikap, pero paano ka nakagawa ng salitang walang utang na loob? Tio, ikaw ang pinakamakatarungan, tulungan mo kami. Lumayas kayong lahat. Kuya, kahapon sila ang nang-aapi kay Mami. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Pinsan, ngayon lang tayo mga tunay na pamilya. Kapag nangyari itong masama, ikaw ang magiging nag-iisa. Hahaha. May tumutulog. Hindi pwedeng apihin ang Mami namin, masamang babae. Ikaw naligaw na anak. Anzi Xiao, paano mo pinalaki ang anak mo na walang respeto? Narito na ang batang ginang, umalis kayo lahat. Atik. Hindi pwedeng apihin ang Mami ko. Huwag kang lalapit. Mami, tumakbo ka. Ay, nasaktan ang hita ko. Magsisisi ka. Hahaha. Ang mga anak ko lang ang tunay kong pamilya.
Kayo ay wala naman kahalagahan. Salamat mga mahal ko, lumaki na kayo at marunong ng protektahan si mama, masaya ako. Ang inggit ko sa'yo, ang swerte mo. May lakas pa rin pumunta rito. Mga anak, pumunta kayo sa taas, ako ang mag-aayos sa kanila. Naghahanap ng gulo? Ate, bakit nandito ka? Sino ang ate mo? Oh, Ate, ako yung nakababatang kapatid ni Lu Shiming, si Lu Shichen. talo na tayo. Mga anak pa sa taas. Sino? Kapatid ni Lu Shiming. Mukhang hindi kaya sa malumanay, subukan ang malupit. Ate, nakatira ba dito si Jiang Li? Hinahanap ka niya. Ako? Hindi ko kilala ang pamilya Lu. Aba, bakit di ka nalapad? Kapag nakita niya kami kuya, tapos na ako. Kung makita niya kami ni Davao, tapos na ako. Ate, pwede ba akong pumasok para makausap kayo? Zixiao, tulungan mo akong tanggalin itong gulo. Ate, kapatid ng kapatid. Tara kain tayo. Hindi ba siya ang pangalawang Ginoo? Ipatawag na ang Ginoong Lu. Lu Shichen. Ano ang gusto mo kay Jiang Li? Maganda siya, masigla at may anak tayo. Sabi ng kuya ko, hindi pwedeng maging adik sa babae. Sandali. Anak. Ano ng anak? Kita ko kahapon, isang kite na batang babae. Ambon ito si Tongtong ba? Tulad ng kopyang ginawa, pati panahon ay tugma. Siya ang anak ko talaga. Sandali, sigurado ka bang kamukha niya siya? Mahilig ka talaga sa kapatid ko. Ate, nagkamali ba ako? Siya ang kapatid mo. Halos masabi ko na. Halos napasabi ko. Siya ang anak mo. Ate, ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Kuya. Dadaan lang. Ano ang pinag-uusapan niyo na masaya kayo? About sa bata. Nagmamadali sa paghahanap ng ama para kay Lel. Kuya, gusto mo ba ng baby sister para kay Lel? Iniisip mo pa magkaroon ng pangalawang anak, pero mukhang nakakatakot ang mukha mo. Deadline na next week ang project. Nasaan ang plano? Hindi pa tapos. Balik sa opisina. Kuya, weekend ngayon nga naman. Pupunta na ako. Ginoong Lu, pasensya na, may kailangan lang ako kaya umalis muna ako. Ano ang gusto mo sa kanya? Akala niya gusto ko si Lu Shichen. Gamit na pangtanggi. Kapatid ko siya. Kilala ko siya. Hindi siya magiging ama ni Lele. Sabi ko, kawili-wili ang kapatid mo at magiging mabuting ama siya. Mabilis ako tumakbo, hindi ako madaya sa mga bulaklak mong salita. Hello, halika sa ospital. May sakit si Tongtong. Bakit bigla nagkaroon si Tongtong ng lagnat? Sabi ng doktor, flu ito. Mukhang nahawa noong medical exam kahapon. Mami, ang sakit ko. Ayos lang yan Tongtong, kapag natapos na ang injection, gagaling ka na. Lagi akong kasama mo. Mabilis gumaling si kapatid, kapag masama ang pakiramdam, sabihin niyo agad kay ate Nani. Mami, alagaan ko ang mga kapatid ko. Magpapalit na ng gamot si kapatid, tatawagan ko muna si Mami. Paalam Mami. Pagod si Mami, dapat ba akong sabihin kay tatay? Kapag may sakit si kapatid, dapat lalabas ang responsableng lalaki. Kuya Apat, ipaalam mo na kay tatay. Lele, anong nangyari? Tatay, may sakit si kapatid sa Juilu Hospital. Kapatid.
Nakakainis na babae, may lakas na ang mga pakpak niya, pinapagalitan pati mga bata para saktan ako. Mami. Ngayon, may 3 bata ba? Hindi, isa lang lalaki at isang babae lang. Baka yung batang babae ay isang masamang anak. Mami, kasama rin ang masamang anak na yun. Mami, gusto ang tubig ni Tongtong. Huwag kang mag-alala Tongtong, babalik agad si Mami. Salamat. Bakit ikaw? Sinusundan mo ako. Narinig ko na may sakit si Tongtong. Tongtong, ano ang sinasabi mo? Paano niya nalaman di pa nila nagkita? Tumawag si Lele. Sinabi niya na alagaan ko kayo. Lele, mabuti kang anak ni Mama. Si Tongtong ay anak ko. Anzi Chiao, sabi ko gagawin kitang magsisisi, kung mahal mo ang masamang anak, ipapahirap ko siya. Tongtong. Tongtong ay, Nakakainis ka, tigilan mo na ako. Pahintulutan mo lang akong makita, pakiusa. Tumayo. Protektahan. si Tongtong ay anak niya, at siya ay godchild ni Lele. Tama po. Ginoong Lu, baka may hindi po kayo naiintindihan. Si Tungtung ay anak ko. Sino ang ama ni Tongtong? Siya ang ama ng bata mo. Saang ward si Tongtong? Hayaan mo akong makita siya. 303. Sigurado kang si Tongtong yan. Doktor. Anong nangyayari? Wala pa akong nagagawa. Suminyaw. Hindi ako ang may sala, hindi ko ginawa, ganito na siya. Grabe ang anemia dahil sa flu. Kailangan ng blood transfusion. Kakaunti ang blood type na ito. Wala sa ospital namin. Ako. Hindi siya direct relative pero pwedeng mag-donate ng dugo. Hindi pwede siya. Huwag kang mag-alala, malusog ako. Bilang tiyuhin ni Tongtong, susuportahan ko siya. Hindi talaga pwede. Tito, huwag ka nang magduda, tao ang nakataya dito. Ara na. Hindi. Hindi ka pwedeng mag-donate, siya ang tunay na ama mo. Ito, sino ba talaga ama ni Tongtong? Sino ba talaga ang ama ng bata? Jiang Li, may relasyon ka sa kuya ko. Wang si Tungtung anak nila kuya at Xiao Xiao. Hindi siya blood type o negative, kunin ang dugo niya na lang. Ako. Kuya, Kukunin ko ang gamot ni Tungtung. Kasalukuyan na akong nalulunod. Anak ko, bakit hindi mo sinabi? Sinasabi ko naman. Kung hindi biglaan, balak mo ba akong takasan kasama ang anak ko? Hindi ako kriminal. Nasa ayos ako. Ilan pang sikreto ng alam ko? Anzik Xiao, tinatago mo ba ang anak ko? Hindi ako baboy na maraming anak. Sinabi ko, hindi ko agawin ng anak. Magkasama tayong mag-alaga ng bata. May iba ka pang anak. Kailangan ng care si Tongtong sa ospital. Pero kung tatago mo siya, pupunta ako sa bahay niyo. Anong ginagawa mo? Gumawa ako ng tracking system para masubaybayan ang lokasyon ko. May ibang lakad ako ngayon, bukas lang ulit ako bibisita. Walang gustong subaybayan ka.
Ito ay two-way. Ibig sabihin, nasubaybayan ka rin niya. Pandaraya siya, niloko ako. Ginoong Lu, simulan na natin. Alam niyo ba kung sino ako? Hindi kayo mapapalampas ng nanay ko at fans ko. Sasabihan ko kayong tigilan na. Ikaw pala ang nagpapalit ng ulo ni Anzi Chiao. Dio bata, babae mo naman pinagtataksilan. Huwag mong insultuhin ang babae ko. Narinig mo ba? Ang dugo na nasa tubig ay hindi titigas. Totoo ba yan? Anong gagawin mo? Kung gusto mong magpakamatay, lagyan ko ng salin ang dugo mo. Hindi tama yan. Nilagyan ng sangoob ng mga palaka ang tubig. Kung gusto mong mamatay, tulungan kitang maabot iyon. Hindi pwede, may mamatay dito. Pinili ko ang pinakamahusay na medical team para sa'yo at bibigyan ka namin ng pag-asa. Hindi ko gusto. Sino man ang daanin sa anak kong ito, hindi ko siya palalampasin. Mamay, darating ba si Daday ngayong araw? Palagi mong iniisip si Daddy. Parang ayaw na niya sa mommy. Hindi totoo, gusto ko si Mommy rin, pero iba ang pakiramdam ko kay Daddy. Sana palagi siyang nandito. Tong-tong. Daddy, Tingnan mo itong regalo ni Daddy, isang maliit na kuneho para katabi mo sa pagtulog. Gusto mo ba? Mga bata gusto nila si Daddy. Kahit nandito ako o wala, parang pareho lang. Ito siguro ang tinatawag na malambing na patakaran, di biro kumbinsihin siya. Miss, nagdala ako ng pagkain galing Kinshang Restaurant. Mga paborito kong pagkain. Hindi ko kailangan. Nasa loob nito ang apo ko. Ginang matanda. Nanay. Ito ang aking apo. Anong gusto mong gawin? Ginang matanda, mukha siyang kapareho ng batang Ginoo, sigurado akong anak ito niya. Anak ka na may ganitong edad, itinatago mo at ni hindi mo sinasabi. Anong pangalan mo, apo? Tongtong ang pangalan ko. Ang magandang pangalan. Pwedeng tawagin mo akong Lola? May apo na ako kaya nagmadaling lumabas. Dalang pera, may 1,000,000 yuan itong card para sayo. Hindi kailangan ng pamangkin ang pera. Dito sa pamilya Lu, hindi kami nagtatipid para sa mga bata. Si Shiming noon, 5 digit ang monthly allowance. Ikaw na ang ina ng bata, tangan mo ito. May pera ako, hindi ko kailangan ng tulong. Tingnan mo ang damit ng apo ko na pasyente, magaspang ang tela. Papadalhan ko ng disenyador ng mga damit bukas. Nanay, pare-pareho lang naman ang damit ng ospital. Binibigyan nila ng walang sustansyang pagkain. Si apo ay pasyente, kailangan ng tamang nutrisyon. May nutritionist na tutugon dito bukas. Madilim at maruming ward ito para sa apo ko. Sabihan ang ospital na ilipat siya sa mataas na class. Maraming patakaran ang mga mayayaman. Anong gusto mong gawin? Dalhin si Tongtong sa mataas na class na ward. Wala kayong pakialam sa mga anak. Hindi ko kailangan ng tulong. Mag-aalaga ako kay Tongtong at gumagaling agad siya. Sapat ba ito? Anong ibig mong sabihin? Bigyan kita ng panggastos para maalagaan mo ng maayos ang apo ko. Nanay, tigilan mo na. Hindi mo binalak agawin ang mga bata pero bakit ngayon pakitang tao? Sinusubukan mo akong paiubahin gamit ang pera ng nanay mo. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi na kailangan. Anak ko ang mga bata, surname An, walang kaugnayan ang pamilya Lu dito maliban kung mamatay ako. Pakiusap, lumabas kayo. Opo.
kalmado ka muna. Pag-usapan natin uli mamaya. Nanay, Mummy, nakakatakot ang galit mo. Mommy, sinasadya lang kitang takutin, hindi kita sinaktan. Mummy, kapag may nagtangkang kunin si Tongtong, kagatin ko siya. Lu Shiming, totoo ba ang nararamdaman mo sa akin o ginagawa lang ito para makuha ang mga bata? nanay, bakit ka bumalik ng China? Salamat kay Xiao Chen, nalaman kong may apo ako. Hindi kita pinapapasok para agawin ang mga bata. Kailan mo nakuha ang ina ng bata? Nanay, di ba ayaw mo sa misis? Sino nagsabing ayaw ko na? Kung gusto mo sa kanya, hindi mo na kailangan magsunog ng tao. Ina ni Tongtong, nagbigay ako ng panggastos dahil ayaw niya ng tulong, pero bakit insulto ito sa'yo? Magaling at maganda ang babae, kuntento ako sa kanya. Seryoso ako, huwag mo nang hayaan mapunta sa iba ang magandang babae, para maipangalan niya ang apo ko. Ako ang bahala sa usaping ito. Anong ibig sabihin niya? Nanay, lalong galit ang misis sa kuya ko, dahil sa gulo mong ginawa. Tigilan mo na. Parang pabor ako nung ayaw ko naman. Anak, sino ang gumawa nito sa'yo? An Zixiao at ang kanyang walang kwentang asawa. An Zixiao muli. Tandaan, tayo lang ang nakakaalam na isyong ito. Kasama tayo sa perehong bangka. Mahal kong pamangkin, malalaman mo kung sino talaga ang may control sa ang group. Paano kung agawin nila si Tongtong? Wala na akong magawa kundi tanggapin. Minsan lang ang buhay, huwag nang sumugal. Maaring natakot sila sa'yo lang yan. Sino? Dumating na si Lu Shiming. Ano? Ano nang gagawin? Dali na, daba, dalhin ang mga bata sa taas. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Sigurado ka ba na magugustuhan ito ni An Zixiao? Hulaan ko lang, saan kaya gusto yan ng batang yan? Anong ginagawa ninyo dito? Dumating kami para humingi ng tawad, Tito. Hindi ko kailangan ng paghingi ng tawad. Pwede na kayong umalis. Pumunta rin ako para makita si Lele. Pinangako mo na hindi mo kami pipigilan na magkita. Sino si Mami? Lel. Nakaligtaan ko na nandoon pa si Sanbao na natutulog. Siya at si Sibao ay identical twins, Lu Shiming. Lel. Dumating si Daddy para sa'yo, may dalang paborito mong strawberry cake, at si second uncle. Daddy. Opo. Ilang araw lang si Lele, nakalimot na sa daddy siya. Lele, may nunal ka ba sa likod? Dada, hindi ako sa Lele. Ah, walang nunal, nagkamali ka ng alaala. Palagi siyang naglalaro ng ultramantiga. Sasagipin ko ang mundo laban sa mga halimaw. Mabait na pamangkin, bibigyan ka ni second uncle ng buong set ng Ultraman figures, ha? Parang medyo tumangkad si Lele. Kuya, fast growth ng bata ang normal. Opo. Nakalusot na rin tayo. Daddy, ang tanga mo. Hindi mo kami mapaghiwalay ni San. Halika Lele. Daddy, ayokong strawberry. Kahapon naglaro tayo, hindi ba kumain si Lele ng isang kahon ng strawberry? Ito,
Nandito ba si Jiangli? Nandoon siya sa likod nagtutubig ng mga halaman para mapadala ni si Sanbao. Kung pupunta ka diretso, baka hindi ka pansinin. Dalhin mo si Lele, siguradong papansinin ka niya. Salamat Tito. Lele, punta tayo sa likod na hardin para maglaro ng halimaw. Kuya, Samantalahin mo ang pagkakataon. Mabilis kayong pumunta sa likod ng bakuran. Hindi na kailangan, nagdidieta ako. Nakita mo na ang bata, Jim Elu, pwede na kaming umalis. sandali. Ikaw, Bakit hindi ka tumatakbo? nandito ako para humingi ng tawad. Yung sinabi ng nanay ko noon ay hindi sinasadya. Wala siyang intensyon na gawin ang anak mo. Sana hindi mo kami ma-misinterpret. Tumigil ka na sa galit. Baliw ka ba? Pupuntahan kita para kunan ng gamot. Ginoong Lu at Ginoong An, may aksidente sa construction site sa Kanlurang Suburb. Ginoong Gu, ano ba ito? Ayos lang, ikwento ang sitwasyon. Ito mga materyales mula Hulyo at kamakailan lang. Sa kabutihang palad, natapos bago natumba yung Children's Center. Kung hindi, masamang kahihinatnan. Mga materyales ay galing sa An Group. Ginoong An, pakisabi sa amin at sa mga kapatid namin. Bukod sa buhay namin, di ba yon mahalaga rin? Pakiusap, manahimik muna. Sisiyasatin ko ito ng maigi at bibigyan namin kayo ng magandang paliwanag. Ako. May problema, mami ay may nangyari. Hindi karapat-dapat yung tao na yan maging chairman. Sobrang immoral at nakakagalit. Hindi ko matiis na bastusin si Mami. Lalaban ako sa kanila. Iilan sa mga nagbastos ay galing sa isang kumpanya. Mukhang planado ito. Kuya, i-hack ang company accounts para ma-check ang transactions. Ayusin ang shares ng Ungroup na nakuha namin. Ano ang shares? Mahirap ipaliwanag. Basta tutulungan namin si Mami para talunin ang mga masasama. Nakita na, Essenalsetti. Siya yung matandang babae na yon. Kung lalaban ka sa kanya, mapanganib yan, si Daddy at Mami ay may problema ngayon. Pwede nating ipadala lang ang bill kay Daddy para siya ang umaksyon. Tama si pang-apat. Kung wala tayo, baka maghiwa-hiwalay ang pamilya. Magaling ang gawa mo, bata. Huwag kami bibigyan. Naaalala ko, ang mga nagbastos online ay mga account ng vent company. Nga. Ang pera ni An Yufeng ay na-transfer 3 araw ang nakalipas. Posibleng alam niya. Susuriin namin ang kanyang mga galaw kamakailan. Opo. Sino ang gumawa nito? Sino ang nagpabago ng supply nang wala akong alam? Hindi ako, Ginoong An. Ginawa ito dahil pinakiusapan ako ni Ginoong Wang. Haha, Ginoong An, hawak ko ang kontrata mo. Alam ko nang sunod-sunod ang prosesong ito sa ilalim ng iyong supervision. Anzi Xiao, kayo ang may sala sa Ungroup. Dahil dito bumagsak ang stock namin at maraming kumpanyang nakaanibang putol ang kontrata. Noong Vice Chairman ang An, hindi nangyari ito. Ginoong An, ikaw ang nag-supervise sa buong proseso ng kooperasyon sa Lu Group. Lahat alam natin kung sino ang may pakana. Sinasabi mo ba na ako ang nagpalit ng supplier? Hindi naman. Huwag kang magbitin ng akala sa sarili mo. Alam kong bata ka pa at ambisyoso, pero sobra kang sakim, Xiao. Hindi ka angkop na maging C ng kumpanyang ito. Dahil sa pagkalugi ng Ungroup, inerekomenda kong tanggalin si An Zixiao bilang CE at palitan siya ng Vice Chairman. Sumasang-ayon ang lahat. Gusto mo pa rin makipagtalo sa akin?
Tita, ang galing mo mag-arte. Kung ipagpapatuloy niyo to, huwag niyong isipin na may awa ako. Sino ang tinatakot mo? Nakasisira ka sa reputasyon ng kumpanya at nanggagalaiti sa Group. Kung hindi ka alis, hindi tayo papayagang magpatuloy. Kung ganun, panoorin niyo ang video. Sino ang nag-utos sa pagbibigay ng masamang materyales? Ang vice chairman ng An Group na si An Yufeng ang nagsabi sa akin. At nangako siyang paghatsian ang natipid. Hindi kita linlangin, may recording ako. Hindi ko tatanungin kung anong materyales ang ginagamit mo, ang importante lang ay mabilis, hindi kalidad. An Yufeng, nagpalit ka ng supplier and kumita sa kickback na nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Anong sasabihin mo? Tigilan mo ang kalokohan mo. Sigurado akong pinilit ninyo siya at pinagplanuhan itong kasinungalingan. Ewan ko kung totoo o hindi ang sinasabi ng supplier. May ebidensya, pero ayaw ninyong aminin na kayo ang salarin. Pinintasan ninyo ako para magbitiw. Gusto niyo pa ba ituloy itong palabas na ito? Anzi Xiao, huwag kang magkalat ng walang ebidensya. Nanghihinawa ka dahil di mo kayang mawala ang posisyon mo. Lahat tayo ay nagsumikap para marating dito. Lahat ay kinikilala ang kakayahan ni Vice Chairman An. Sinuportahan ko siya na maging chairman nga. Kayo ba? Pasensya na, pamangkin. Mga hawak mo ay 41% lang na shares, samantalang ang akin ay 49%. Kung lalabagin mo ang anak ko, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Panahon ng kumilos. Ihahatid namin ang mga handa para sa An Group. Ginoo An Yufeng. Hindi kita binigyan ng sapat na pansin. Pamangkin, panahon mo nang umalis. Sino si An Xiao? Ako. Pakising dito sa resibo ng padala. Bakit lahat ng tao pinapasok? Nasaan ang mga gwardiya? Bakit ka nakangiti? Natakot ka ba? Ngayon pantay na ang shares natin. Ito yung mga shares na ipinamamahagi ng An Group na binili ni An Xiao. Saan siya kumuha ng ganitong pera? Ngayon ako na ang may 51% at pinakamalaking shareholder. Huling pagkakataon, sino ang pipiliin ninyo? Tiwala kayo. Bastos ka, mahirap na nag-arte rito. Bakit ka nandito? Para linisin ang pangalan mo. Tandaan ito, tanging tayo lang ang nakakaalam. Huwag kayong mag-alala, tayo ay magkakampi. Si An Yufeng ay may lihim na pakikipagsabuatan kay Wang Dali, nagbayad ng mga troll, at paninirang puri kay si An Xiao. Maliwanag ang ebidensya. Gayon ang voucher ng troll at footage ay trending na sa social media. Pinag-usapan tayo. Lahat ay kasabwat mo. I rekomenda kong tanggalin si An Yufeng bilang vice chairman at tanggalin sa An Group. Sang-ayon. Sino ka ba talaga? Hindi mo pa karapat-dapat malaman. Si Lel ay dumating na. Maupo ka. Daddy, Lola, kamusta yung dalawa? Hello. Lel, mabait ka. Ang galing mo. Salamat ngayon. Babalik ko ang pera mo. Mga shares? Hindi ako ang bumili niyan. Kung hindi ikaw, sino ang tumutulong sa akin? Siguro, yun na namang misteryosong tao. Ang dami ng masasarap na pagkain. Lele, kapag may mga nakakatanda sa mesa, dapat hintayin muna silang magsimulang kumain, at hindi maghiga habang kumakain, parang walang galang. Lola, nagsisisi ako. Mami, Lola, kayo muna. Tita, bata pa si Lele, huwag po siyang dikitan ng puro pasakit. Gusto ko lang na lumaki siyang masaya at maging ordinaryong tao lang. Hindi pwede yun. Mga tradisyon ito ng ninuno.
Ganyan tinuruan sina Shiming at ang kanyang kapatid noon. Hindi pwedeng maging ordinaryo lang ang apo ng pamilya Lu. Ayaya. Pamilya lang naman tayo. Anong silbi pa ng mahigpit na tradisyon? Tama po, Mama. Naku, nasabi ko na naman. Kahit kumain lang, kailangan sundin ang mahigpit na alituntunin ng mayayamang pamilya. Magkakatuwiran ba silang magiging masaya kung mapunta sa pamilya Lu ang mga bata? Maganda ang intensyon ng aking ina, ayaw niyang paghigpitan ang mga bata. Huwag mo siyang misconstrue. Ginoong Lu, bawal ang pagkain at usapan habang kumakain. Sundin ang patakaran ng pamilya Lu. Naiintindihan ko, nangyari sa ospital noon, tila nilalait ka ni tita. Sana'y pagpasensyahan mo siya. Hindi po, tita, mahalagang ina kayo ng pamilya Lu. Hindi mo yata ako pinatawad. Hindi mo kailangang patawarin ako, pero ako pa rin, pamilya Lu ay pamilya Lu. Hindi magiging kasangkapan ang aking anak sa pamilya Lu. Ako, Nanay. Tapos na. Hindi kaya niya akong patawarin? Kasalanan mo kasi sobrang tindi ng sinabi mo. Ano bang gagawin mo? Gusto ko ng apo. Anong magagawa ko? Iniisip ko nga. Ate, kamakailan lang, nalaman ng kuya ko sa ospital na may problema siya sa pag-anak, di na siya makaganap ng anak. Kuya, pasensya na, ito ang pansamantalang solusyon. Hindi na nakakagulat na gaano niya pinapahalagahan ang mga bata. Nakakalungkot naman siya sa edad niyang ito. Alam po ni Mama ang tungkol sa bata. Sobrang tuwang-tuwa siya. Nangangahap siyang magkaroon ng apo. Ate, pasayahin mo si Mama kasama si Lel. Hindi pwede, ngayon ay nalaman na niya ang tungkol sa ika-4 at ika-5 mga anak, kung pipigilan ko pa siya baka mabunyag ang iba. Nasa ospital si Tongtong, ipapadala ko siya sa pamilya Lu, 3 araw lang sa 1 linggo. Ayos, iyon ang usapan. Sisikapin ko panatilihing lihim ito para sa'yo. Hindi ako walang similya, hindi rin impotente. Di mo ba ako nakikita? Bakit mabagal ang takbo ng iyong scooter? Bakit mo pinagmumura si Xiao Chen? Mabagal lang, mas ligtas. Tama, naiintindihan ni ate. Hindi na ako magsasalita. Salamat sa'yo ngayon, pinatunayan mo ang aking disala. Sino ba ang nagsabi na asawa mo ka? Huwag kang magkalat ng ganoon, di naman kita ikinasal. Kung ganoon, magpakasal ka sa akin. Maging ina ng anak ko, maging nag-isang asawa ko. Seryoso siya. Ikaw ay isang salarin, gumagamit ka ng ganda para sa akin. Hindi pwede, Ansik Xiao, dapat manatili kang matatag. Lele, kapag pumunta tayo sa bahay ni Daddy, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo, huwag mong sabihin na mayroon kang 3 kuya. Mami, huwag kang mag-alala, sinabi rin ng kuya, kung di ako payagan ni Daddy na umuwi, tatawagan kita. Mabait ka. Matandang ginang, binaba na ang munting Panginoon. Ay naku, ang aking mahal na apo. Pagpasok sa mayamang pamilya, ang lalim ng dagat, sisibo. Huwag ka nang umalis, manatili ka kasama si Lele. Pwede tayo bilang 3 miyembro ng pamilya. Hindi tayo 3 miyembro ng pamilya, may trabaho pa ako, aalis ako. Tayo ay 3 miyembro ng pamilya. Sino ba ang 3 miyembro ng pamilya? Zixiao, nag-alala ka pa tungkol kay Lel. Ito ang paboritong bola ni Lele noon, nakalimutan ko siyang dalhin, hindi ko alam kung masaya siya sa pamilya Lu. Malaki at maunlad ang pamilya Lu, hindi nila sasaktan si Lel. Lele, ang aking mahal na anak. Munting Panginoon, subukan mo ang sweet na espesyal na ginawa para sa'yo. Ang pogi, sobrang gusto ko ito, wow. Dito na ang magiging kwarto mo. Lel, para sa'yo lang ito. Ang lambot at ang ginhawa. Hahaha. Munting Panginoon, welcome sa bahay. Lel, masaya ka ba sa bahay ni Lola? Hindi ko na gustong umuwi kailanman. Hahaha. Mula ngayon, ang prinsip at prinsesa ay mamumuhay ng masaya magkasama.
Ma, natutulog na. Nakakatuwa, bakit ang kutis na ito ay nawawala at bumabalik? 3 beses naming dinadalaw si Lel sa isang linggo ay hindi sapat. Bakit ganito katagal? Hindi pa nakakumbinsi si ina ng bata. Ma, hindi ito dapat pagmadalian. Kung hindi ka magmadali, ako ang magmamadali. Ayusin mo ito, kung palalampasin ng apo ko ang pagtawag sa ibang babae na lola, haharapin mo ang hindi pag-ako ko bilang anak mo. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi tatakas ang biyanan mo. Pagod na, matulog na tayo. Dali, pasensya na po, alam ko na. Kuya, may paraan ako para matutukan mo si ate. Ay, Sumusubaybay ako sa isang tagapayo ng emosyon. Nagtuturo siya kung paano habulin ang mga babae, at epektibo. Totoo yan, kuya, sinasabi lahat na epektibo ito. Subukan mo. nanakaw ba ang bahay namin? Lahat ng gamit ay nilipat ni Munting Panginoon kasama ang isang liham. Sobrang malamig. Nakakatawa, kailangan ko pa bang pag-aralan ang mga taktika para habulin siya? Wala namang masama sa pagtingin. Trumpchi. Ginoong Lu, matagal na kaming naghihintay dito. Mahigit 1 oras na. Talagang gusto kong pumunta sa sangan ng kumpanya sa Nepal. Sige, sabihin mo pa. Sumunod ka. Napakabait ng pagkakataon. Nagdaan lang ako rito. Iba ang direksyon ng pamilya Lukay sa pamilyaan. Kakabili lang sana ako ng mga bagong damit para kay Lele, samahan mo ako. Pasakay na, prinsesa. Pupunta tayo sa tindahan ng damit ng bata. Bakit mo ako dinala dito? May gusto ka bang alahas dito? Hindi naman sobrang gusto. Ayaw ko. Ang pagtanggi ng babae ay tanda ng kagustuhan. Bibilhin ko ang lahat ng alahas sa tindahan. Salamat, Ginoong Lu. Bibili ng lahat. Basta gusto mo, bibilhin ko para sayo. Bakit kakaiba ang kilos ni Lu Shiming gayon? Mabuting tao, pagpalain ka. Nakakaawa. Wala siyang mga binti, sobrang kahila-hilakbot. Pera ko. Nakita mo ba? Nagpapanggap lang siya. Tanga ka ba? Hindi ko nakita. Hindi maayos si Ginoong Lu ngayon. Sabi ng chismis, parang may namumuhi sa bahay namin. Saan napunta si Lu Shiming kahapon? Pumunta siya sa isang malayong lugar at dumaan sa sementeryo. Siguro may masamang espiritu siya. Totoo yan, ang pamilya Lu ay nawala sa sarili. Saan ba ito? Gawin na natin ito. Anong ginagawa ninyo? Sino ka man, bumaba ka na mula kay Lu Shiming. Ibalik ninyo ang tao ko.
Ano ang ginagawa ninyo? Naiisip mo pa ba ang huling halik mo sa akin? Alam kong hindi ikaw ang taong iyon. Mambuha, dali. Umalis. Pakawalan mo ako. Kuya, bumalik ka na. Nagamit mo ba ang taktika? Ano ba itong amoy? Ang baho. Magaling. Sobrang galing. Hindi na ako magpapadala ng kalat na iyon. Masaya ba sa bahay ni Daddy? Maraming laro at masasarap na pagkain. Pinaglilibangan ako ni Lola ng kwento bago matulog. Gusto ko rin umulan ng araw kasama si Daddy. Madali lang yan, bukas kukunin ni Lola si fifth sister sa ospital. Sasama ka sa kanya, Pawi. Pwede ba? Mukha tayo ng pareho, kaya hindi ka nakilala ni Daddy noon. Huwag mag-alala, walang makakaalam. Nasaan ang kwarto ng aking kapatid na babae? Meron. Huwag magsalita. Magnanakaw. Ingat kayong lahat, ang batang ito ay magnanakaw. Ito ang pitakang ninakaw niya kanina. Hindi ba yan ang aking pitaka? Ikaw ang tunay na magnanakaw, hindi ako. Ngayon, madadala ko na ang aking apo pauwi. Binabati kita, Ginang. Ay, bakit parang boses iyon ni Lel? Ang batang Panginoon ay dapat nasa bahay ng Ginang ngayon. Siguro nag-isip lang ako ng masyadong malalim. Ikaw ang tunay na magnanakaw, hindi ako. Maliit ka pa pero puno ka ng kasinungalingan. Nakita ko mismo na nagnakaw ka at hindi ka pa umaamin. Tingnan mo, may kulang bang pera? Wala. Bata ka pa, ano ba ang itinuro ng iyong mga magulang? Nagnanakaw ka na sa murang edad. Mukhang bihasa na siya, para siyang sanay na magnanakaw. Siguro itinuro pa ng magulang niya. Dalhin siya sa pulis. Bata pa lang siya at nagnanakaw na, ano pa kaya kapag lumaki? Salot ka, sinira mo ang aking plano. Halika, sumama ka sa akin. Bitawan mo siya. Saan mo dadalhin ang aking apo? Lola. Lel, huwag umiyak. Ano ang nangyari? Ipaglalaban kita ng lola. Ikaw ba ang kanyang lola? Ninakaw ng iyong apo ang pitaka ng taong ito, at nahuli ko siya. Ang pamilya Lu ay hindi gagawa ng ganyan. Hindi ka naniniwala? Maraming tao dito ang nakakita. Ang iyong apo ang nagnanakaw ng kanyang pitaka. Gintong pulseras at singsing, mukhang may pera ang pamilya ng batang ito. Sige na, dahil bata pa siya, patatawarin namin siya ngayon. Pero kailangan ng bayad para sa pinsalang moral, 200,000 na lang. Mukha kang masama. Sa tingin ko ikaw ang hindi mabuting tao. Lel, ano ang nangyari? Sabihin mo sa lola. Nakita ko siyang nagnakaw ng pitaka ng ete, tapos sumigaw ako ng magnanakaw, pero sinabi niya na ako ang magnanakaw. Salot ka, nagsisinungaling ka pa. Ikaw, gustong-gusto mo kang sampalin ng aking apo? Pagod ka na bang mabuhay? Nakikita ninyo, kung ano ang magulang, ganoon din ang anak. I-post ko kayo sa internet at ilalantad kayo. Inuutosang loob mo ang isang matanda na walang katulong? Emie. Anak, halika na. Ikaw at ang iyong ina ay pinagtatarayan na ng iba. Lola, pasensya na. Nagdulot ba ako ng problema sa iyo? Tama ang ginawa mo, Lel. Kapag may nakitang kawalang katarungan, dapat tayong tumayo ng matapang. Oo, nagpapanggapang mabuti. Tingnan mo muna ang iyong sarili. Lumalabag ka sa aking karapatang sa larawan. Hintayin mo ang demanda. Gustong-gusto mo pang agawin ang aking telepono? Handa ka bang mamatay? Sino kayo? Itay. Ikaw ba ang nangapi sa aking anak? Huwag akong takutin, hindi ako matatakot sa inyo. Maganda ang damit mo, pero sino ka ba talaga? Ikaw ba ang nagsabi na magnanakaw ang aking anak? At kayo rin. Ikaw. Nagnakaw ang iyong anak ng sa akin. Bakit ka pa nagagalit? Hindi pa rin naniniwala. Palabasin ang sisi. Sino ka ba para magutos na palabasin ang CCTV? Diyos ko, ang magnanakaw nagpapanggap na bitima. Dalhin siya sa pulis. Huwag. Pakiusa, patawarin mo ako. Mali ako, pag-usapan natin ng pribado. Para saan pa ang pulis kung sapat na ang paghingi ng tawad? Sinabing nanay, ang may kasalanan ay dapat humarap sa kahihinatnan. Tama si Lel. Dalhin siya. Bata, patawad. Nagkamali ako sa'yo, humihingi ako ng tawad. Okay lang, ete. Paalam na.
Itay, gusto kong mayakap. Bakit ka napakamalambing ngayon, Lele? Namiss kita, Itay. Hindi talaga ako nakilala ni Itay. Katanga-tanga naman niya. Halika, nandito na tayo sa bahay. Maligayang pagdating, Batang Panginoon. Wow, parang langit ito. Hahaha. Tayo na. Ano itong nakaguhit dito? Nakakagalit si Lushiming. Tumulong pa naman ako sa kanya, ganyan pa rin ang sabi sa akin. Biglang nag-imbita sa akin para kumain, baka naman siya ay. Ano ito? Xiao. Ikasal ka sa kanya, ikasal ka sa kanya. Ano na lang ang gagawin ko? Anzik Xiao noong nakaraan, ano ang ibig sabihin yon? Ha ha ha! Halika, Lel, kumain ka ng paboritong strawberry mo. Anak, sa palagay ko may kakaibang nangyayari kay Lele. Lel, halika, kumain ka ng paboritong strawberry mo. Ay, anak, sa palagay ko may kakaibang nangyayari kay Lel. Bakit? Dati, strawberry ang pinakapaboritong pagkain ni Lel, pero ngayon pinya na lang ang gusto niya. Hindi na siya kumakain ng ibang prutas, parang nagbago na siya. Iniisip ko kung may hindi tayo nagagawa ng tama, kaya hindi masaya ang bata. Halika, Lel. Dati ay may taling doon, bakit nawala na? Nanay, ano, huwag mag-isip ng masama, matulog na. Sige. Gusto mo pa bang gumuhit? Mag-imbestiga. Ilang bata ang ipinanganak? May ibang kapatid ba si Lele? Napakaganda ng linggong ito, magandang umaga, mga mahal ko. Magandang umaga, nanay. Sanbao, tumigil ka na sa paglalaro. Lil, nandito ka pala, kung gayon sino ang nasa bahay ng pamilya Lu? Baka si Sanbao. Paano? Hindi napansin ni Lu Shichen na hindi siya si Lele, ibig sabihin wala pang nakakaalam sa bahay ng pamilya Lu. Napakagaling na balita. Kapag umuwi ang mga bata mula sa paaralan, palitan natin sila agad. Pero may malaking kliyente ako sa Lunes, kaya ikaw na ang sumalubong sa mga bata. Ipagkatiwala mo sa akin. Gino Lu, hindi pa rin namin mahanap ang record ng panganganak ng ginang. Tiyak may tinatago siya. Malapit na umuwi ang mga bata mula sa paaralan. Pumunta tayo sa paaralan. Halina, uwi na tayo. Nanay na si Jiang Li. Itay. Ginoolu, bakit kayo nandito? Itay. Kambal pala kayo. Talaga? Hindi na maitago pa. Ang dalawang ito ay mga anak ko, isinusumpa ko. Tama, napakababa ng posibilidad ng 5 kambal. Nasaan si Zixiao? Pumunta siya para makita ang malaking kliyente. Uwi na muna ako kasama ang mga bata. Sumakay muna kayo sa sasakyan kasama ang super. Hahanapin ko ang inyong nanay. Ngayon pumunta si Lu Shiming pa salubungin ang mga bata, nalantad si Sanbao. Ginang An, uminom muna kayo ng tubig. Hahaha. Ay, Ginang An, magaling ang inyong laro ng tennis. Hindi tulad ni Ginong Wang. Ginong Wang ang kontrata. Ginang An, isang araw kang nakipaglaro sa akin. Imposibleng hindi kita bigyan ng kontrata. Dalhin ito dito. Salamat, Ginong Wang. Masayang makipagtulungan sa inyo. Ay, Ginang An, naintindihan kita. Sabihin mo, kung may lalaking asahan, anong babae ang gustong lumabas at magpakita?
Ginong Wang, hindi ako katulad ng iba, masaya ako sa aking sariling negosyo. Ginang An, naawa talaga ako sa iyo. Napakaganda mo, pero nagsisikap ka pa rin ng husto. Salamat, nagtatrabaho lang ako sa opisina, hindi naman mahirap. Ginong Wang, pasensya na, may dapat akong gawin, aalis na muna ako. Ay, Ginang An, magdilim na, manatili ka na lang ng isang gabi. Huwag palampasin ang magandang gabi. Magandang dalaga. Binigyan mo ako ng gamot. Magandang dalaga, papawiin ko ang iyong kalungkutan ngayong gabi. Bitawan mo ako. Nasa loob si Ginang An. Zixiao, Dumudugo ka. Ginulu, ano ang ginagawa mo? babae ko, ikaw pa ang nangahas na hawakan. Handa ka bang mamatay? Aray. Lu Sheming. Binigyan niya ako ng gamot. Dalhin mo ako palayo. Zixiao! Zixiao! Sobrang init, parang susunog ako. Tiisin mo lang, malapit na ang doktor. Alam mo ba ang ginagawa mo? Talagang sobrang init at hindi ko na matiis. Sige na, mawawala na ang sakit sa lalong madaling panahon. Nanay, gumising ka na. Nanay, uminom ka ng tubig. Nasaan ako ngayon? Nasa bahay ng itay tayo. Oh. Ano? Bahay ng pamilya Lu. Bakit ako nandito sa bahay ng pamilya Lu? Diyos ko, ano ba ang nagawa ko? Mga mahal ko, may kausapin ako sa inyong nanay. Lumabas muna kayo. Naiintindihan namin para lang kayong mag-asawa. Halika, tongtong tayo na. Masakit ka pa ba? Wala bang nangyaring nakakahiya kagabi, di ba? Kahapon ng gabi, tayo lang dalawa, walang nangyari. Ah, Binigyan kita ng pampakalma, natulog ka buong gabi. ayos lang. Ganoon ang nangyari sa akin pero napigilan niya. Baka talagang hindi kaya. Miss Ann, mukhang nadidismaya ka. Sino ang nadidismaya? Baka ikaw ang may problema, gago ka. Anong tinatago mo? Hindi mo pa naipaliwanag ang tungkol sa mga bata. Nakita mo naman lahat. Ilang bata ba talaga ang meron tayo? Huwag mo akong lokohin. 3. 3 yaman, hindi si Kiki at Lelo ay kambal. 3 yaman. Mali ang narinig mo. May gagawin pa ako, aalis na ako. Hey! Nandito ang mga bata. Bakit babalik ka? May dapat bang alagaan sa bahay? Hindi pwede, hindi na pwedeng mabunyag. May 2 pang panganay. Okay, dito na lang ako ngayong gabi. Kailangan nating tulungan ang tatay para makuha niya si Mommy at magkasama tayong 7. May plano na ako. Tangapin mo muna iyon, Tongtong. Mamay, may problema. Nawala ng malay si Daddy sa banyo. Malamang 1 oras na siya diyan. Lu Sheming. Kuya, may narinig bang kato? Hindi, pinakain ko na ng malakas ang tunog. Nakaset na ang kandado. Lu Shiming, ano nang nangyari? Narito ako para iligtas ka, pero ikaw ay hindi.
Hindi, niloko lang ako ng maliit na bata. Ipagpatuloy mo. Tungtong, buksan mo ang pinto. Lelo, ang katawan mo ay maganda. Nisan, bakit late night na pagpunta dito? Wala bang dahilan? Gusto mo bang ipagpatuloy ang nangyari kagabi? Ano ang sinasabi mo? Hindi naman ako. Ayaw mo ba talaga? Nakakatawa ka, Lu Sheming. Natakot ako na hindi mo ako matutuwa. Parang nasobrahan ako ng sama ng loob. Ngayong ipapakita ko sa'yo kung kaya ko o hindi. Paano na ang Wang Group? May ibang grupo na una na at inatake ang likod ni Wang Yi na diskubre lahat ng isyu. Palakihin ang bantay para kay Madem. Hindi malinaw kung ang hacker ay kaaway o kaibigan. Nakuha na ba ang mga nang-aapi kay Mommy? Binayaran ko naman pero patuloy ang pagtutok nila. Hindi tayo sasabog, mga batang pumunta sa bahay ni Daddy ang magbabantay kay Mommy. Hey, bakit parang wala kang utak? Natulog ka ba sa bahay ni Lu kagabi? Wala namang nangyari, di ba? Wala naman. Sinong inasikaso ni Lu Shiming na mga bata? Mahusay akong humarang sa panganay at pangalawa. Ngayon ay nalantad na ang pangatlo. Anong gagawin mo? Babalik ko ang mga bata. Pero hindi pa tamang panahon. Jiang Li, tabangan mo akong itago sila. Walang problema, pero huwag kang masyadong mabigat ang loob. Dahan-dahan lang. Anzi Chiao, bakit masaya ka samantalang ako nawalan na lahat? Hindi ako masaya, at hindi ka rin dapat maging masaya. Paano naman? Lu Shiming, palagi mo akong niloloko. Masaya kang niloloko ako. Hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Anong ginawa ko? Kailan naman kita niloko? Itago ang mga pekeng pagmamahal mo at umalis ka. Ayoko na makita ka. Walang mabuting lalaki. Mommy, huwag ka nang umiyak. Sino nang nagpasakit sa'yo? Tutulungan ka ni Anan. Daddy. Anong ginagawa mo dito? Daddy. Sila. Sila ang mga anak ko sa ibang lalaki. Pinagpanggap mo ako. Para sa akin, yan ay kabalaan mo. Anzik Xiao, paano mo pinalalagay ang relasyon natin? Parang basura lang. Nakita mo ba ang ebidensya? Huwag kang magalit. Nakakuha lang kami ng ilang larawan. Ibigay mo. Anak, magandang balita. Naghiwalay na sina Anzi Xiao at Lu Shiming. Wala na siyang suporta ng pamilya Lu. Swerte, ang mga litrato ay hindi sayang. Gagawan ko siya ng paraan. Anak, huwag kang uminom ng sobra. Masakit sa puso ko. Anak, hindi kasalanan ni Xiao Xiao. Isang babae siya na nag-isa sa ibang bansa, nag-aalaga ng 3 anak. Kung wala siyang kakampi lalaki, paano siya mabubuhay? Tama ka. Ikaw ay may 3, siya ay may 2. May anak kang lalaki at babae. Kumpleto ang anak mo. Siya ay may lalaki lang. Panalo ka. Xiao Xiao ay isang bihirang magandang babae. Dapat mo siyang pahalagahan o magsisisi ka. Mommy, bakit siya ganito? Nagrereklamo ba siya sa pag-ibig?
Hindi dapat pakialaman ng mga bata ang problema ng mga matanda. Matulog kayo. Saji, Ninang. Huwag nang tumingin. Hindi na siya babalik kasi ganon na ang usapan. Sabi niya mahal niya ako. Kalokohan yan. Halika, tutulungan kitang kalimutan ang lalaking yan. Ano nang gagawin ko sa'yo? Anzik Xiao. Bakit ka nandito? Pakawalan mo ako, Lu Shiming. Paano ka nangahas pumunta dyan? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Pupunta ako para humanap ng sekretary para sa mga bata. Hindi ko papayagan. Anong karapatan mo sabihin na hindi ako pwedeng pumunta? Ito ang bahay ko. Pakawalan mo ako. Saan ba ako nagkamali? Hindi mo ba alam sa puso mo? Niloloko mo si Xuming Yao, pero dito ka pa nagpapanggap. Sino itong suminyaw? Hindi ba pinasok ko siya sa ospital? Tingnan mo mismo. Baliw ka ba? Kita mo naman na Photoshop ang picture. Hindi pwede na Photoshop, totoo yan. Siyempre, naiinggit ka. Hindi naman. Naisip ko na. Ako ang magiging ama nila. May patas akong pagtrato. Handa ka bang maging stepdad? Ano nang gagawin mo? Siyempre, alagaan kita para hindi ka na maghanap ng mga modelo. Magandang umaga, mommy. Magandang umaga, baby. Gising na. Pinagluto mo ba yan? Ikaw, Seryoso. Ang salita ng taong may dangal hindi mababawi. Tingnan mo ang sinseridad ko. Titingnan ko kung totoo o peke ang puso mo. Mga anak, tutulungan ninyo ako na subukan siya at palayasin. Pingping Anan, nagkalat na naman ng mga laruan. Ako na ang aayos, huwag kang gagalaw. Hindi mo kailangang alagaan ng sobra sila. Hindi ka naman nila ama. Dapat mas bigyan mo ng panahon ang ibang mga bata. Sabi ko, ang mga anak mo ay mga anak ko rin. Hindi kita pagbabatihang isa. Sino ba ang nakakaalam kung totoo yan? Anong gagawin mo? Nandito pa rin ang mga bata. Ano na iniisip mo? Ayusin mo ang upuan mo at huwag tatapakan ang mga laruan. O baka naman naghihintay ka ng iba? umalis ka. Mabilis mong ayusin ang mga laruan mo. CJ. Lu Shiming, ayos ka lang ba? Tumingin ka, puno ng pasa pero sinasabi mong ayos ka lang. Hintayin mo. Masakit pa ba? Maliit lang na sugat. Ano nang ginagawa mo? Hindi pa nakalagay ang mga laruan. Ay naku. Nasaktan ka na, wala nang alintana sa laruan, maupo ka na. Ayusin namin ito ng maayos. Xiao, tingnan mo ang balitang ito. Ikaw ang may gawa nito. May isang misteryosong hacker na nauna sa akin. Natakot akong mangyari sa iyo ang masama. Kaya nagpadala ako ng tao para protektahan ka. Baka naman nagkamali ako sa kanya. Nangangako ako na hindi kita minonitor, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na maging matindi sa iyo. Nangyari agad iyon kaya hindi ko na naisip. Naiintindihan ko.
Mag-isa kang may 2 bata. Para sa kaligtasan nila, kailangan kang maging maingat. Mali ako, asawa, patawarin mo ako. Lu Sheming, tanggalin ang ulo mo. 5 taon ka na. Anzi Xiao, bakit meron kang masayang pamilya, habang kami ni nanay ko ay lansangan lang ang tirahan? Hindi ako kontento. Bakit biglang nawala si An-An? Hindi ba may bodyguard sila? Huwag mag-alala, may ipinapadala akong maghanap. Lu Shiming, An-An anak mo. Bakit hindi kayo nag-aalala? Ako na ang hahanapin. Anak ko, May apo na akong dagdag. Nang himasok sa apo ko, kailangang bayaran nila ng napakalaki ang pamilya Lu. Huwag kang mag-alala, mananatili sila dito lang sa Changcheng. Ginoong Lu, si Tsumeng Yao ang nangdukot kay iyong master. Talagang mabilis ang pamilya Lu. An-An, ano ang ginawa mo sa kanya? Yung anak na yan, mukhang kakainin ng mabangis na lobo. Bakit mo ako sinisi? Bakit mo pininsala ang batang iyon? Nasaktan at nasira ka, huli na para sa iyo. Nasaan ang apo ko? Apo, nawala siya, hindi niyo siya mahahanap kailanman. dalhin siya sa ospital. Huwag siyang papatayin, pilitin niyong magsalita siya. Si Tsumeng Yao ay dapat parusahan ng malupit. Nanay, huwag matakot. Nilagay ko sa satellite ang locator sa kapatid namin. Paano mo nakilala ang kumpanya ng Fichi? Sekreto yan. Ginoong Lu, ang batang ito ay talagang bihasa sa computers. Nahanap namin ang pangalawang kapatid dito. Magmadaling maghanap. Dabaw, sinabi mo ba kay Daddy na ikaw ang nagpapadala ng mga email? Daddy, bobo ka lang. Ngayon mo lang nalaman na ikaw ang hacker. Saan mo natutunan ang skills na ito? Bakit hindi malaman ni Mommy? Nasanay sa pagbabasa lang. Bakit mo pinag-aralan ito? Para ba protektahan si Mommy? Daddy, ikaw na ang bahala protektahan si Mommy. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ko kayo. Ay, dakilang apo, isang henyo. Marami pa akong matututunan, Mommy. Wala akong sugat, alam kong hahanapin kami ni Daddy at Mommy. Kasalanan ni Mommy, hindi niya naalagaan ka. Dapat masaya kita pagbalik. Gutom na ako. Tara na, yayain ka ni Lola kumain. Buti na lang hindi seryoso. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dumarami ang tao na magbabantay sa mga bata. Bakit ka humingiti? May 2 anak ako na si Pingping at An-An, mga anak ko sila. Bakit mo ako tinatago? Kilala mo ba talaga ako pagkatapos ng lahat? Natakot ako. Natatakot akong isa-isa silang mawawala. Alam mo naman, namatay na ang mga magulang ko. Mga anak ang tanging pamilya ko. Nandito ako rin ay ama nila. Xiao, pakakasalan mo ba ako? Ako ang aalaga sa iyo at sa mga bata, magiging pamilya mo at magiging sandigan mo. Hindi. Hindi pwede.
Hindi ko pwedeng hayaang maghirap ang mga bata sa pamilya Liu. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Hindi. Bakit naman? Strikto ang mga patakaran sa pamilya Lu. Mahigpit ang ina mo at mahirap dito ang mga bata. Ayokong maghirap ang mga anak ko. Malungkot sila. Halika, sumama sa akin. Tingnan mo. Ang ina mo ay pinapakain pa si Erbao at pinapayagan silang maglaro habang kumakain. Hindi iyon ayon sa patakaran. Hindi mo masyadong kilala ang nanay ko. Masungit siya pero wala siyang masamang intensyon. Hindi siya marunong magpahayag. Ang patakaran ay para sa mga tao, hindi patay na bagay. Sabihin mo lang sa kanya kung may problema at magbabago siya. Mukhang nagkamali ako ng akala sa biyanan ko. Ngayon na naayos na ang hindi pagkakaintindihan, kailan tayo magpapakasal? Lu Shiming, wag muna natin pag-usapan iyon. Kung balang araw ay madukot ako, ano ang gagawin mo? Ibubuhos ko ang lahat ng pera para mahanap ka. Kung mamamatay ako, Iyo pang aalagaan ang pinakamaliit, pupuntahan kita sa kabilang buhay at magiging mag-asawa tayo ulit. Lu Shiming, mahal kita. Mahal din kita. dali na.